Atin pong pagtuunan po ng pansin ngayon pong umagang ito, yung batas ukol sa mga boundary ho ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging mainit po kasi usapin po yan noong nakarang araw. Nagdebate dahil sa totoo lang, tama rin po yung ilang mga senador eh. Ang issue yata pinagdedebatean ay yung support kay Tariela. So parang yung act ng ginawa ng panlalait po ng Chinese Embassy sa mga opisyal natin kasama si Commodore Tariela, yun ang pinag-uusapan. Pero bago raw yun solusyonan, aprobahan yung resolusyon, pag-usapan daw muna ang maritime boundary ng Pilipinas. Nako, ang tagal hong inubos ho doon. O kaya masasabi natin, may tamang representation ba ang Chinese Embassy sa Philippine Senate? Anyway, malaman natin yan dahil kanila pinagdadebatihan, may batas na ho eh. Nabanggit ho eh. Minarapat pong banggitin ni Senador Subiri at ang author po ng naturang batas na sa ating linya, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act. Makakausap natin. Dating Senador, Attorney Francis Tolentino. Attorney Tolentino, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Ka-Orly. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Wala pa raw kasi tayong mapa, kaya hindi raw tayo dapat nakikipagdebate, nakikipagtalo sa China pag may mga insidente ng bullying sa West Philippine Sea. Anong reaksyon niyo po doon, Senador? Alin pong mapa ang tinatanong? Yung Ah, mga boundary natin mula sa hindi po. Masinloc, mula hanggang saan Fake, tayo, fake pati news yung po yun. Kalayaan Group of Island o Kalayaan Island Group, nandoon yung Pag-asa, dapat Opo. daw wala tayong walang malinaw kung ano yung coordinates nito, Hindi Senador. po totoo yon. Misinformation po yon. Meron pong ginawang batas noong 2009. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mhm. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po ang naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064 na ako po ang may akda, Mhm. yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman noon? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, Easy. etc., hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Mhm. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po noon, yun po yung mapa. Mhm. Yun po yung coordinates. So kung ano man po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilin lang na Oo. disinformation. Konting research lang pala, no? Makikita itong Republic Act Opo, 12364 na sabi niyo sinabit ho ng Pilipinas saan? sa United Nations po yan, sa Secretariat po din ng UNCLOS. Oo, Pero pwede. nauna po dyan, Mm. yung Republic Act 9522 na sinubmit natin noong March 10, 2009. Ito po Mm. yung baseline law. Yung Mm. po yung kung saan magsisimula naman yung pagkukompute ng distansya. So maliwanag po dito, halimbawa po, West Philippine Sea, ito po yung napapaloob dun sa ating exclusive economic zone. Mhm. Papunta po dito sa western portion ng Pilipinas. At maliwanag po dito, yung western side, kasama po yung Baho de Masinloc, kasama po yung Kalayaan Island Group, at nakalagay po doon sa batas na ginawa po natin, tayo mayakda sa Section 2, ang tawag po dito ay West Philippine Sea. Mhm. Nung ito'y sinubmit sa UNCLOS, wala po bang pagtutol dito? Wala ho bang nagsabi na wag niyong tanggapin yan dahil under Wala contention po. yan? At sinabi ng Wala UNCLOS po. na ibalik niyo ho muna ito, tintayin natin yung petisyon, yung mga pagsagot sa complaint regarding dito sa Republic Act 12064. May ganun po ba nangyari, Senador? Wala po 'yan. Dalawa po 'yun. Baka malito po tayo. Ang una pong sinubmit ay yung Republic Act 9522. 9522, Okay. yung baseline law 2009 pa. Ang pangalawa po ay ito pong 12064 na nire-reaffirm lang natin yung naging desisyon naman at kinikilala ng international law Arbitral doon sa Tribunal. arbitral ruling. Mm. Mm. Ni-reinforce lang po natin 'yan. Okay. So liliwanagin ko po, Oo. yun pong ang pinag-uusapan po dito sa Republic Act 12064 ay maritime zones. Mm.
ano-ano po yung maritime zones? Ito po yung nabanggit ko kanina. Ito po yung territorial sea, Yung yung EEZ. napapaloob. Mm, Ito po yung contiguous zone, yung mm, hanggang 24 nautical miles, at mm, ito po yung exclusive economic zone. mm. Lahat pong ito doon sa western portion ng Pilipinas, simula po doon sa territorial sea, sangayon din doon sa ating baseline, ay yun po yung tinatawag nating West Philippine Sea. Mm. Meron pong mapa. Meron pong mapa at hindi po totoong hindi alam yung coordinates niyan. Ang coordinates po niyan ay yung maritime zones. Alright, mukhang mas mahaba-haba pa sana itong ating dapat palang inilaan dahil gusto kong malaman dahil hanggang ngayon hindi pa rin talaga hindi pa rin maunawaan ng hindi naman marami no kundi ilan sa atin yung ano yung territorial, ano yung exclusive economic zone, ano yung continental shelf na parang sa tingin ng iba ay atin ito at walang pwedeng umangkit, walang pwedeng dumaan ito. Kanya-kanya pala itong definition na senador, ano po? Opo, Dapat atin yung maunawaan. Pero pinakapunto po ninyo kung pag-uusapan wala tayong dapat na ikatuwa dahil hindi naman sinabi ng arbitral tribunal na sige, walang visa yung 9 line na yan ng China pero Philippines, hindi sa inyo yan. Walang ganon. wala pong gano'n at ni-reinforce pa ho yung ating karapatan. Ulitin ko po, yung maritime zones natin sang-ayon sa 12064 ay nagbibigay sa atin ng legal rights. Mm-mm. Yung coordinates po, hindi po nagbibigay ng legal rights yon. Yung coordinates, naglo-locate lang yon. Oo. Para nagpa-deliver ka po ng pagkain. Dito mo Nilo-locate dalhin. lang kung saan dadalhin yung sa bahay Mm-mm. mo. Pero Mm-mm. yung karapatan mo na umorder ng pagkain, ay nandun po yon. So Mm-mm. nagpatibay po sa karapatan natin yung Republic Act 12064, yung Mm-mm. Maritime Zones Law na atin pong inakda. Hindi ka ba natuksong bumiyahe kahapon sa Senado at ipaliwanag yung ang tagal-tagal ang tagal ng debate Alam niyo tungkol po, dito eh. May 15 taon hinahanap po kasing ito in the mapa. making. Ano pa? 15 taon in the making po itong Maritime Zones Law. Tinapos lang po natin ito. Palagay ko naman po maunawaan po nila. Ang ayaw lang po natin ay yung disinformation. Ang Mm-mm. ayaw lang po natin makonfuse. Gaya po siguro, makukonfuse yung iba. So, liliwanagin ko po, ang atin pong karapatan ay nanggaling sa ating mga Maritime Zones Law na nanggaling po sa UNCLOS, sa Mm. international law. Yung pangalan pong West Philippine Sea, ayun po ay kategorya na binibigay doon po sa batas. So Mm. kagaya po ng Indonesia, ang Indonesia po ay yung kanila pong exclusive economic zone, pinangalanan nila na North Natuna Sea. Mm. Tama. Ang Vietnam naman po, ang pangalan nila ay East Sea. Yun Oo. din po yung kanilang exclusive economic zone. Kasama Mm. rin po yung Gulf of Tonkin. Sa Taiwan naman po, yung Taiwan Strait. Mm. Ganon din po yung kategorya ng West Philippine Sea. Alright, Senador, maraming salamat sa paglilinaw pong ito. Meron pa akong mga gustong itanong po sa inyo. Siguro Ay, mahaba-haba. ilaan Oo pa po. natin sa susunod na pagkakataon na mahabang talakayan ng mahalaga. Yung mga tanong kung may mapa, meron po. At meron tayong Meron po. Philippine Maritime Zones Act at kinakailangan lamang mag-research po ng mas mahaba-haba. Senador, Magbasa po. magbasa. Opo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at Thank you. maraming salamat. Yan, maraming salamat sa paglilinaw. Si dating Senador, Attorney Francis Tolentino, mga kapuso, inyo pong napakinggan.